Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ipinagdiriwang ngayon ang Lakbayaw 2024 o ang kapistahan ng Santo Niño sa Tondo, Maynila na may temang sanggol na hulog ng langit, sugong tunay na pag-ibig, tulungan mo kami buning Santo Niño. Sa naganap na pagdiriwang ay nagkaroon ng prosesyon at mga misa upang pasalamatan at parangalan ng poong Santo Niño. Bukod sa pangsimbahang kaganapan ay nagkaroon din ng Street Dance Festival Competition kaninang alas 2 ng hapon sa kahabaan ng Moriones Street. Dahil sa nalalapit na pagdiriwang ng Lunar New Year na ipinagdiriwang ng mga Chinese, nagdeklara si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gawing special non-working holiday ang ika-9 ng Pebrero. Ayon sa Proclamation No. 453 ng Malacanang, makakatulong ito sa mga mamamayan ng makapagdiwang dahil sa long weekend. Habang ang ika-10 ng Pebrero naman ay special non-working day ayon sa Proclamation No. 368. Opisyal na binuksan ang Expanded Petrochemical Manufacturing Complex sa Batangas na nagmula sa mga patakarang naghikayat sa mga namumuhunan at oportunidad para sa mga Pilipino base sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Kamakailan ika-19 ng Enero, ipinabatid ng Pangulo na ang layunin ng administrasyon sa paglulunsad na ito ay wakasan ng red tape at gumawa ng business environment na makapagpapabilis sa proseso ng negosyo at makakapagpainam ng progresibong ekonomiya sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, diarrhea outbreak sa Baguio City idineklarang tapos na. OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 bukas para sa mga balikbayan. LTFRB tiniyak na walang phase out ang magaganap sa PUVMP. Senado bukas sa posibilidad na matuloy ang tsa-tsa. PCSO inaming edit ang letrato kasama ang kamakailang 43 billion pesos lotto winner. Teleserye version ng hit series na Linlang ipapalabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Mahigit 130 sako ng basura ang nakolekta ng Philippine Coast Guard o PCG sa ginanap na Coastal Cleanup Drive kamakailan sa baybayin ng Pasig River sa harap ng Manila Central Post Office at malapit sa Escolta Ferry Station. Pinangunahan ng National Capital Region Central Luzon Coast Guard Station Malacanang at iba pang departamento at grupo ang nabanggit na Marine Environmental Protection Activity. Ayon sa mga ahensya, layunin ng programang ito na maayos ang rehabilitasyon at mapanatiling malinis ang Ilog Pasig. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko hinggil sa kumakalat ng mga pekeng social media account gamit ang pangalan at mga larawan ni DOH Secretary Dr. Teodoro Herbosa. Nilinaw ng DOH na hindi pagmamay-ari ni Secretary Herbosa ang alinman sa mga account na ito. Dagdag pa ng departamento ang anumang mga pahayag, komento at transaksyon na ginawa ng mga account na ito ay hindi nagmula sa kalihim. Samantala, patuloy na hinihimok ng DOH ang publiko na kumuha lamang ng mga balitang pangkalusugan at impormasyon mula sa mga opisyal na plataporma ng DOH. Ipinamalas ng Strong Group Athletics o SGA ang kanilang lakas matapos higitan ng koponan ng United Arab Emirates sa score na 82-66 sa pagsisimula ng 33rd Dubai International Basketball Championship kahapon ika-19 ng Enero.
Nagposte si Andre Robertson ng double-to-double effort na 15 points at 16 rebounds na dinagdagan ni Dwight Howard ng 14 points at 6 rebounds, habang 13 markers na may 3 rebounds at 3 assists naman ang naiambag ni Kevin Kiambao sa kartada. Kaugnay nito ay hindi rin nagpahuli si Mackenzie Moore na umiskor ng 11 puntos, Jordan Heading na nakapagtala ng 8 puntos, Tony Inot na umiskor ng 5, habang tinapos naman ang natitirang players ang laro sa kani-kanilang contribution points. Susunod na makakapares ng Pilipinas sa court ay ang koponan ng bansang Syria ngayong araw, ganap na alas 9:15 ng gabi oras sa Pilipinas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, diarrhea outbreak sa Baguio City idineklarang tapos na. OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 bukas para sa mga balikbayan. LTFRB tiniyak na walang phase-out ang magaganap sa PUVMP. Senado bukas sa posibilidad na matuloy ang tsa-tsa. PCSO inaming edit ang litrato kasama ang kamakailang 43 billion pesos lotto winner. Teleserye version ng hit series na Linlang ipapalabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.